hindi naman ito lumalabas sa mansyon. Palagi itong nakakulong sa kwarto na nasa pinakadulong bahagi ng second floor. Tuwing umaga, naaabutan niya itong nakaupo sa sopa ng maliit na sala sa loob ng kwarto nito. Palagi itong may karga-kargang manika na hinihiling ito o di kaya'y kinakausap. Magandang umaga po, Ma'am Belinda. Dito na po ang agahan niyo. Maganda po ba yung tulog niya kagabi? Sana po nakapagpahinga kayo na maayos, ma'am. Nga pala. Pasensya na, nakalimutan ko po magpakilala. Ako po si Rosita, bago yung katulong. 16 anos lang po ako. Isa po sa mga magsasaka ng inyulupain ng tatay ko. At pinakiusapan po niya si Sir Greg na papasukin ako dito sa mansyon bilang katulong. Pasensya na po, ma'am, pero medyo naninibago pa po ako. Pero huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para magawa ko ng maayos ang trabaho ko dito sa mansyon. Mabilis naman po ako matuto. Beatrice? Do you like her? Po? You like her? Are you sure? Nagtaka raw po siya, Sir Jack. Akala po kasi niya ay siya ang kinakausap nito. Pero napansin niya na sa manika naman ang katuon ng atensyon ni Ma'am Belinda. Seryoso itong nakikipag-usap sa manika na tinawag nitong Beatrice. Ma'am, kinakausap kong anak ko, huwag kang maingay. Sabihin mo lang sa akin kung ayaw mo sa kanya, okay? Si Mom ang bahala sa'yo, anak. Hindi kita pababayaan. Hindi ako papayag na may manakit sa'yo. Ma'am Belinda, thank you so much, anak. Huwag mo na akong iiwan ulit, ha? Hindi po makakalimutan ni Lola ang unang pagkikita nila ni Ma'am Belinda. Madaling sabihin na may problema ito sa pag-iisip. Pero ramdam raw po niya na hindi lang basta mental illness ang pinagdadaanan ng kanyang babaeng amo. Hindi basta-bastang naniniwala si Lola Rosita sa mga kwentong katatakutan. Pero alam niyang may kakaiba raw sa manikang tinatawag ni Ma'am Belinda na Beatrice. Hindi lang ito isang ordinaryong manika. Kaya dala na rin po siguro ng kuryosidad. Naisipan niyang alamin ang kwento sa likod mo. At doon po niya nalaman na si Beatrice pala ay ang bunsong anak ni Sir Greg at Ma'am Belinda. Matagal na raw po itong patay. 5 taon na ang nakakalipas. Ang manika raw na palaging karga-karga ng kanyang amo ay ang paboritong laruan ng kanyang anak. Mula raw nang mamatay ito, ay tinatawag na itong Beatrice ang manika at itinuturing ito na parang totoong tao. Hindi na rin daw lumalabas ng kwarto si Ma'am Belinda dahil mas gusto nitong kasama ang anak nito. Iyon mismo ang dahilan kung bakit mahigpit na ipinagbili ni Sir Greg na huwag ikukwento si Ma'am Belinda sa ibang tao. Ayaw kasi nitong masira ang reputasyon ng kanilang pamilya. Hindi na rin daw nito ipinatingin sa doktor ang kanyang asawa upang masigurong walang ibang makakaalam ng tungkol sa kondisyon nito. Hindi maintindihan ni Lola Rosita kung bakit parang mas mahalaga pa dito ang reputasyon ng pamilya nila kesa ang kapakanan ng asawa nito. Mga kasambahay tayo dito sa mansyon. Ang trabaho natin ay ang pagsilbihan sila.
Hindi ang pakialaman ng personal na buhay nila. Alam ni Sir Greg ang kanyang ginagawa, kaya wag na lang natin questionin ang kanyang desisyon. Sa katunayan, alam rin ng iba pa nilang anak ang tungkol dito. Silang lahat ang nagdesisyon na itago ang tungkol sa desisyon ni Ma'am Belinda. Nakakalungkot lang po kasi isipin na ganyan ang kondisyon ni Ma'am. Paano po kung may pag-asa naman talagang gumaling pa siya kung natutukan lang ng mga doktor? Desisyon nila yan bilang isang pamilya. Naaawa man tayo kay Ma'am Belinda sino naman tayo para pakialaman ang gusto nilang mangyari? Sir Jag, wala na pong nagawa si Lola kundi ang manahimik na lamang. Kailangan niya ng trabaho at ayaw niyang mapagalitan ng kanyang amo kung makikialam siya sa isang bagay na wala naman siyang kinalaman. Kaya kahit naaawa siya kay Ma'am Belinda, mas